Can you cut? Magandang araw, nanay's duty na nga muna tayo at ayan, susunduin ko na nga si Bal dito sa school na pinapasukan niya at dahil malapit lang naman to dito, kahit 2 hours nga lang yung pasok nila ay pwede ko nga siyang iwan kahit saglit. Medyo na late nga ako sa pagsundo sa kanya dyan, buti na lang talaga at nakikinig naman siya kay teacher at nag-stay lang siya dun sa upuan. Nursery pa nga lang si Bal kahit pa 7 years old na dahil nga dun sa delayed na meron siya pero okay lang yun sa amin, ang mahalaga ay nag-e-enjoy at kahit papano at paunti-unti ay nag-i-improve naman. Minsan nga hindi ko sure kung naiintindihan ba niya yung mga tinuturo sa school kasi medyo advanced na rin. Pero sobrang nagpapasalamat talaga ako kasi kapag gumagawa naman kami dito sa bahay, feeling ko naiintindihan naman niya, hindi nga lang niya masyadong masabi. Sobrang delay din kasi talaga ng speech niya pero nagpapasalamat pa rin kami kasi paunti-unti natututo na rin siyang mag-request ng mga gusto niya at kailangan niyang gawin. Anyway, pagkatapos ko pala siyang sunduin, umalis muna kami ni Bal at iniwan muna namin si tatay para mamasyal saglit at mamili na rin ng ilang mga kulang na grocery dito sa bahay. Pagdating naman namin, nilinis ko muna itong screen door sa kusina na pasintabi at aaminin ko naman na bihira ko lang din talagang malinis. Eto naman pala nung isang araw, pagkatapos nga namin gumawa at ilagay yung TV dito ay naisipan ko munang ibalik itong sopa malapit sa may hagdan kasi feeling ko mas bagay nga siya dito. Yun nga lang, nahirapan akong ibalik to dito kasi si Balay nasanay na yata na itong sopa ay nandun sa bintana kaya naman ayan, medyo umiiyak nga siya at pinipilit niya ako na ibalik to doon. Tigil ko na nga muna yung ginagawa ko dyan at nilambeng at pinaliwanagan ko na nga muna siya. Buti na lang talaga hindi na siya tulad ng dati na ayaw talaga na merong mababago or mawawala nga sa pwesto dito sa bahay. Di rin kasi talaga maganda para sa kanya yon kaya naman pinractice ko nga siya na kahit papano ay merong mabago at siguro nasanay na nga rin siya kasi kaka-DIY nga namin dito sa bahay. Naalala ko nga dati, sobrang nahirapan talaga kami dyan dun sa tsinelas na ginagamit niya na kahit sobrang liit na at hindi na talaga kasya sa kanya ay ayaw niya talagang palitan ng bago. Tapos yung whiteboard niya dati, hindi pwedeng merong mawala or mabura dun sa drawing niya nang hindi niya sinasabi kasi mag-iiyak at mag-iiyak talaga to. At buti na lang ngayon ay medyo nako-conquer niya na yon kaya naman kahit papano ay okay na siya kahit may mabago nga dito sa bahay. Anyway, eto naman kinagabihan dahil dumating na nga itong mga binili kong mga pambalot ay nagsimula na nga rin ako mag-ayos nitong mga ipangre-regalo ko. Sobrang saya ko nga niyan kasi eto nga yung unang beses na makapagbibigay ako ng mga ganito at pangarap ko rin talaga to kasi ang sarap naman talaga sa pakiramdam yung nakakapagbigay ka. Hindi naman to sobrang bongga at galing nga lang din to dun sa mga binigay sa akin pero inipon ko talaga yan para ngayong Pasko nga ay meron akong maibigay. Anyway, hindi ko na nga natapos yan dahil medyo late na rin at kinabukasan ko na nga inayos itong mga nabalot ko at naglinis na nga rin ako dito sa sala. Feeling ko naman mas bumagay nga tong sopa sa dati niyang pwesto na malapit sa hagdan para wala ngang masyadong nakakaabala kapag may bababa or merong nanonood. Habang pinapanood ko nga tong videong to ngayon ay napapa-thank you Lord na lang talaga ako sa sobrang bless namin at hindi talaga namin inaakala na magiging ganito nga yung itsura ng bahay namin na ibang-iba na nga sa noon. Hindi man siya kalakihan at hindi kagandahan siguro para sa iba pero para sa amin, eto na yung best view na talaga namang mapapangiti ka na lang sa umaga kapag nakita mo. O siya, paano? Baka maiyak pa tong nanay nyo. Kaya eto na lang po muna ulit for today's mini vlog. At ayun lang, salamat!